Jillian POV. It's been 3 days since nangyari lahat ng yun, at hanggang ngayon ay hindi pa umuwi ng bahay si Carlos. I've been calling him but no response. Tinawagan ko na rin ang mga kaibigan niya, pero wala ni isa sa kanila ang may alam kung nasaan si Carlos ngayon. Our parents don't know what is happening to us, so I'm on my own finding him. Gab POV. 3 araw na ang lumipas at hindi na nagkikita ang mag-asawa. Boss. Tanong ko nang sagutin ko ang tawag. Kamusta siya? As always, yan ang itatanong niya sa amin every time na tatawag siya. Ano sa tingin mo boss yung sagot namin? Tanong ko. Lagi na lang kasi naming sagot ay hinahanap ka pa rin boss. Hi, wag niyo siyang papabayaan dyan. Boss, ba't di ka pa kasi umuwi? I'm not ready to face her yet. Kailan pa? Not sure, just keep an eye on her and don't tell her where I am. Yes boss, pinatay na namin ang tawag, at pupunta na sana ng classroom nang may biglang hamampot sa mga likod namin, kaya natamba kami sa sahig. Alam niyo pala kung nasaan siya. Galit na galit niyang sigaw sa amin, habang may hawak na kahoy. I've been asking you all, where is he, for God 3 days. Now tell me, where is he? Sigaw niya sa amin. Wow, I've never heard her curse like this before. Sasabihin niyo sa akin o ihahampas ko ito sa mga ulo niyo. Sasabihin na namin. Sigaw namin dahil para talagang ihahampas niya sa amin yung kahoy. Ayokong ma-ospital nang wala sa oras no. Jillian POV. Nag-iimpake ako ngayon ng mga gamit, dahil susugurin ko si Carlos sa villa niya sa Pampanga. Walang hiya ka Carlos. Diyan ka lang pala nagtatago. Sige, hintayin mo ako. Nakarating ako sa binigay na address sa akin ng mga top mall niyang kaibigan. Nag-iisa ang villa at wala itong katabi, kundi mga puno at halaman lang. Tahimik ang lugar at huni lang ng mga ibon at hangin na tumatama sa mga halaman lang ang maririnig. Dumiretso ako sa pintuan, at pagpihit ko ng doorknob ay nakalock ito, kaya no choice ay kumatok ako. Sino ba yun? Rinig kong sigaw niya bago bumukas ang pintuan. Hi baby, bati ko. Jillian, nandito ka lang pala. Pinahirapan mo pa kung hanapin ka. Anong ginagawa mo dito? Banibisita ka at sinusundo ka. Teka, paano mo nalaman na nandito ako? Sinabi sa akin nila Gab. Kung di ko pa hinampas sa likod ang mga kaibigan mo, di pa nila sasabihin sa akin, go home. What? I just got here. Go home Jillian? No. I said go. Hindi na niya natuloy ang sasabihin niya nang sunggaban ko siya ng halik. I'm not one of your toys that you can just throw away. I'm your wife Carlos. I'm not those girls who you will just play it when you're bored. Understand me baby? Tanong ko at hinalikan siya sa cheeks, bago tuluyang pumasok sa loob ng villa. This place is a mess. What he had been doing here for 3 days. When I look at his mess, I remember myself when I hide from them. Ganito din kakalat ang kondo ko, what are you doing? Tanong niya sakin. I'm gonna cook for you. Saad ko at nilabas ang mga gagamitin ko, para sa lulutuin kong kaldereta. That is Carlos' favorite. I asked his mom what is his favorite dish. Then she said he likes caldereta, so, I learned to cook it. Natapos akong magluto at sinet ko na rin ang table, para makakain na kami. Carlos, lunch is ready, saad ko sa kanya na nanunood sa sala. Tumango naman siya at sumunod na sakin sa dining room. How is it? Tanong ko. Good, saad niya at patuloy sa pagkain. Tahimik lang kaming kumain at ako na rin ang naghugas ng pinggan. This is where you sleep, sambit niya at binuksan ang isang pintuan. Well, okay, I'm not sleeping here no. Naligo na ako at nagsuot ng night dress para presko. Carlos POV. Habang busy ako kakaisip dito sa kwarto ko, kung bakit nandito si Jillian ay may biglang kumatok. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Napanganga ako nang makita si Jillian na naka-night dress at maiksi lang siya. What are you doing here? Tanong ko. I'm sleeping here, saad niya at dirdiretsong pumasok sa kwarto ko. I gave you your room, right? Yeah, but I want to sleep with my husband, saad niya sabay higa sa kama ko.
Para akong kinikilabutan tuwing sinasabi niya yang husband or wife thingy. Iling-iling kong isinara ang pinto at lumapit sa kanya sa kama. Are you okay? Tanong ko sa kanya. Oo naman, bakit? Nakangiti niyang sambit. Those smiles. You're acting weird. Is this because of what I've said? Maybe, saad niya at bigla akong tinulak, kaya napasandal ako sa headboard ng kama. Kinda think of it, saad niya at lumapit ang mukha niya sa mukha ko. I love you too, bulong niya sa tenga ko, bago pinatong ang ulo niya sa lap ko at kumuha naman siya ng mababasang libro. Para akong iwan dito na nakatitig lang sa kanya, habang hinihimas ang malambot niyang buhok, at siya naman ay busy sa pagbabasa ng libro, Jillian POV. Nakahiga ako ngayon sa lap niya at siya naman ay busy sa kakahaplos ng buhok ko, habang ako naman ay busy din sa pagbabasa ng libro na nakuha ko. Maya-maya lang ay naramdaman kong kumuha na rin siya ng libro, at binasa na niya ito, pero walang tigil pa rin siya sa paghaplos ng buhok ko. Maya-maya lang ay tinamad na akong magbasa, kaya naisipan kong magtulog-tulugan. At tingnan ang gagawin niya. Unti-unti kong binaba ang binabasa kong libro, at pumikit na rin ako. Nang nakapatong na ang buong braso ko sa kama, ay naramdaman ko ang paggalaw niya. Binuksan ko konti ang mata ko at nakita kong tinititigan niya ako na parang sinusuri, kung tulog na ba ako o hindi. Maya-maya lang ay bumalik ulit siya sa pagkakasandal, at narinig kong isinara na niya ang libro at nilapag ito sa side table. Matapos nun ay unti-unti niyang inangat ang ulo ko, at ipinatong sa unan, kaya nakatalikod na ako mula sa kanya. Napangiti ako ng palihim nang bigla niyang halikan ang pisngi ko at kinumutan niya ako. Pinatay na niya ang lampshade na nasa side table, at tumabi na siya sakin, tsaka ipinulupot ang braso niya sa bewang ko. Nagising ako nang may nakayakap pa rin sakin. Dahan-dahan akong lumingon, at nakita ko ang maamo niyang mukha. Unti-unti ko itong kinapaat ang lambot ng pisngi niya. Matuno ako baby, napakagat ako sa ibabang labi ko nang bigla siyang nagsalita. Unti-unti niyang minulat ang mga mata niya, at napangiti naman ako. How come, ngayon ko lang nakita kung gaano kagwapo ang asawa ko. Why are you smiling? Natatawa niyang sambit. Damapa ako habang titig na titig pa rin sa mukha niya. I never realized na ganito pala kagwapo ang asawa ko. Kaya naman pala ang dami kong kaagaw, saad ko at babangon na sana nang hilahin niya ako pabalik, at kinulong sa mga bisig niya. Kahit naman marami kang kaagaw sayo lang ako, bulong niya. Siguraduhin mo lang, kundi, makakatay ako nang wala sa oras, natawa naman siya bigla sa sinabi ko. And what's so funny Mr. Benitez? Taas kilay kong tanong. My baby is so cute when you're jealous. Saad niya at pinisil ang ilong ko, tumigil ka na nga dyan. Natatawa kong saad. Babangon na ako at magluluto pa ako ng breakfast natin, bumangon ako pero hinela na naman niya ako pabalik. Kiss me first. What? Di pa ako nag-toothbrush. Saad ko sabay takip ng bibig ko. I don't care. Agad niyang tinanggal ang kamay na nakatikip sa bibig ko, at sinunggaban ako ng halik. Hindi ko alam kung ilang minuto na kaming ganon, pero ramdam kong lumalalim na ang paghahalikan namin, kaya pinigilan ko na siya. Stop na muna, okay. I'll prepare our breakfast, saad ko at hinalikan ulit siya sa labi. Smack lang naman. Bumaba na ako at sinimulang magluto ng almusal. Smells good, bulong niya sa tenga ko, nang yakapin niya ako mula sa likod. Smells good. Ang alin? Yung pagkain o ako na kanina mo pa inaamoy? Natatawa kong tanong. Dahil kanina niya pa inaamoy ang leeg ko. Both. But I prefer to eat you more, saad niya at kinagat ang leeg ko, na ikinagulat ko naman dahil nakiliti ako. Let's eat na, natatawa kong saad at kumuha ng pinggan, pero nakayakap pa rin siya sakin, kaya bawat lakad ko ay nakasunod siya sakin. Umupo ka na Carlos. Mamaya mo na ako panggigilan, pang-asar ko at tinanggal ang mga braso niyang nakapulupot sa bewang ko. Nauna na siyang umupo at uupo na rin sana ako sa tabi niya, nang hilahin niya ako kaya napaupo ako sa lap niya. Carlos, what are you doing? Dito ka lang. I'll feed you, saad niya. Wala akong nagawa kundi umupo lang doon, at hayaan siyang subuan ako. Kaya ang ending, para akong bata na nagpapasubo pa sa ama niya.
Natapos kaming kumain. At siya na daw ang maghuhugas. Matapos niyang maghugas ay niyaya na niya akong maligo, at hindi ko alam kung paano niya ako napapayag na sabay kaming maligo. Nauna na akong natapos at buti na lang ay nagbaon ako ng mga damit ko. Nagsuot ako ng leggings at sando. Hey, shouldn't you be in class? Biglang tanong niya sa akin nang makalabas siya ng CR. Kailangan ba talagang wala siyang shirts pag magpapakita sa akin? So do you. Wala akong gana pumasok kapag wala ka doon, sagot ko at lumabas na ng kwarto. Pagbaba ko papunta sa sala, ay narinig ko ang phone ko na tumutunog. Hello, nasaan ka? Ba't ka hinahanap sa amin ng magulang mo? Tanong sakin ni Reese. Nasa Pampanga ako, di ba sinabi sa'yo ng jowa mo na hinampas ko sa likod? Sinabi niya sakin na hinampas mo daw siya. Parang ang bata na nagsusumbong natatawa niyang sambit. Sige bye na, I'll be back tomorrow. Kapag tinanong ka ulit nila mommy, sabihin mo kasama ko si Carlos sa Pampanga. Wait, what? Di na niya natuloy ang sasabihin niya nang patayin ko ang tawag. Who's that? Biglang tanong ni Carlos. Serious? She's asking me where am I? Where are you going? Tanong niya nang makita akong papalabas. Hindi ko siya pinansin, at tuluyang lumabas ng villa. May dagat pala malapit dito. Saad ko. Yeah, sagot niya. Agad akong tumakbo papunta sa dalampasigan, at siya naman ay sumunod sakin, Jillian. Wait lang. Wow, ang linaw ng tubig. Jillian, wag kang lulusong di ka marunong lumangoy. Pang-asar ni Carlos kaya nilingon ko siya. Paano mo nalaman? Secret. Basta, iligtas mo na lang ako. Sigaw ko at tumakbo papunta sa tubig, Jillian, ang kulit. Sigaw niya. At sumunod sakin. Nakakalayo na ko sa lupa at nasa bewang ko na ang tubig. Hoy, dito ka, sigaw ko kay Carlos, na medyo malayo sakin. Halika na, bumalik na tayo sa villa. Ay, takot ka ba? Pang-asar ko at sinaman niya ako ng tingin. Ako takot. Natatawa niyang tanong at sinugod ako. Wow, Carlos. Sigaw ko nang yakapin niya ang bewang ko, at inangat mula sa tubig. Carlos, mahulog ako, sigaw ko nang buhatin niya ako na parang sako. Bahala ka dyan, gusto mo lumangoy saad niya at naglakad papalayo sa lupa, habang dala-dala pa rin ako. Hoy Carlos, ang layo na natin, sigaw ko pero tinawanan niya lang ako, Carlos. Tumigil siya sa paglalakad at binaba ako sa tubig. Wow! Napayakap ako sa kanya nang nasa leeg ko na ang tubig. Oh, kala ko ba gusto mo lumangoy? Natatawa niyang tanong. Ang tangkad mo nasa leeg ko na yung tubig, samantalang sayo nasa dibdib mo lang. Sigaw ko habang nakayakap pa rin sa kanya. Naaapakan ko pa naman yung lupa Tumayo ka kaya ng maayos, utos niya pero umiling ako. Ayaw, balik mo na ako sa villa. Asa ka, kaya mo na yan. Saad niya at iniwan ako doon. Carlos, naiiyak kong sigaw. Takot talaga ako sa malalim. Feeling ko malulunod ako, o mamaya may halimaw na kakain sakin na nasa ilalim ng tubig Iyak ka na, pang-asar niya. Iyak pala Carlos, may umano sa paa ko. Sumbong ko. Talaga lang. Carlos, seryoso, di ko tinuloy ang sasabihin ko nang bigla akong sumisid sa ilalim ng tubig. Hoy Jillian, wag kang sumisid. Pag ikaw nalunod, ewan ko na lang. Sigaw niya, pero hindi ko siya pinansin at nanatili sa ilalim ng tubig. Nakaapak naman ako sa lupa at kaya kung hindi huminga ng ilang minuto, Carlos POV. Hoy Jillian, sigaw ko nang hindi pa siya umaahon. Jillian, bigla naman akong kinabahan, dahil hindi pa siya umaahon. Jillian, agad akong lumapit kung saan siya nakatayo. At pati ako ay napasisid na rin, pagmulat ko ng mata ko sa ilalim ng tubig, ay nakita ko siyang nakatingin sakin at nakangisi. Hinawakan ko siya sa magkabilang balikat, at umahan kasama siya. Iyak pala saad niya habang pinupunasan ang mukha niya gamit ang kamay. Akala ko ba hindi ka marunong lumangoy? Inis kong saad. Lumangoy hindi pero sumisid, oo. Bahala ka nga, sabat ko at naglakad papaalis. Hoy! Buhatin mo na kasi ako pabalik. Sige, pag iniwan mo ulit ako dito, doon na ako sa malalim sisisid para malunod na ako. Pagbabanta niya. Di gawin mo, Carlos.
Natawa ako ng palihim, dahil para siyang bata na iniwan ng magulang. Lumapit ako sa kanya at binuhat siya na parang sako. Ang gun ng babaeng ito Jillian POV. Nang makarating kami sa villa, ay binaba ako ni Carlos sa sala. "Diyan ka lang," utos niya sakin. Lou, galit pa rin siya. Tinakpan ko ang dibdib ko gamit ang mga braso ko, dahil kita na ang panloob ko, dahil nabasa ang sobrang nipis kong sando. Habang patingin-tingin lang ako sa paligid, ay may biglang naglagay ng towel sa ulo ko. Humarap siya sakin at pinunasan niya ang basa kong ulo. "Tingnan mo, kakaligo pa lang natin, basa ka na agad," panenermo niya sakin. "Sorry naman. I haven't been in the sea since I was a kid," saad ko sabay nguso. Ipinatong niya ang tuwalya sa batok ko, at ginamit ang magkabilang dulo ng tuwalya, para punasan ang pisngi ko. "Magbihis ka na sa taas," saad niya. Tumango ako at umakyat na. Pagpasok ko ng kwarto, ay naghalukay ako sa bag ko ng damit, ba't puro pang-alis na to? Konti lang ba talaga ang nabaon kong pambahay? "Carlos," sigaw ko mula sa taas ng hagdan. "What? Can I borrow your shirt?" "Go on." Dumiretso na ako sa kwarto niya, at kumuha ng blue shirt. Ang luwag nito may suot rin akong palda na binaon ko at under the knee ang haba. Bumaba na ako at nakita siyang nanunood ng TV sa sala. Tumabi ako sa kanya, at ipinatong ko ang ulo ko sa dibdib niya, at siya naman ay inakbayan ako. "Ayusin mo na yung mga gamit mo. We'll go home tomorrow." Tumango ako at nagpatuloy lang kami sa panunood. Naligo na ako at nagsuot ng purple boxy crop toppy Mac leggings at white shoes. Kinuha ko na ang bag ko at umalis na. "Let's go." "What are you wearing?" "Tube clothes." "Come on, ikaw lang naman ang makakakita sakin." "Fine, whatever, let's go at baka gabihin pa tayo sa daan." Tumango lang ako, at lumabas na kami. Pagkalabas namin ay nauna na ako sa kotse niya, dahil ay lalok niya pa daw ang villa. Hindi pala ako nagdala ng sariling kotse, dahil nag-commute ako papunta dito. Hindi ako nagdadala ng kotse, kapag hindi ko pa alam ang daan, mamaya mawala pa ako. Better sleep first baby, mahaba-haba ang biyahe natin. Tumango ako at sumandal ng maayos sa upuan, at natulog muna. Nagising ako na nasa kwarto ni Carlos. Nang bumangon ako ay madilim ang lugar. "Wait, why am I wearing my pajamas? I'm wearing a hoodie and leggings." Sinong nagpalit sakin? Pagbaba ko ng hagdan ay rinig ko silang nagtatawanan sa baba. Nakita ko si Carlos na nasa sala, kasama ang mga kaibigan niya, at mga kaibigan ko. "Oy, gising na rin ang baby mo saad ni Kim nang makita niya ako. "Hey baby, how's your sleep?" tanong ni Carlos at nilahad ang kamay niya. Kinuha ko ito at hinela niya ako, kaya napaupo ako sa tabi niya. "Ayos lang. Sino nagpalit sakin?" tanong ko. "Huwag kang mag-alala sis. Kami ang nagpalit ng damit mo," saad ni Kala. Mukhang nahalata nila na kinakabahan ako, na baka sakaling isagot nila na si Carlos ang nagpalit sakin. "Nga pala, papasok na kayo bukas?" tanong ni Migs. "Yeah," sagot ni Carlos. "Nakakahalata na yung mga estudyante at teacher sa inyo saad ni Jeff. "Anong nakakahalata?" tanong ko. "Parang nahahalate nila na may relasyon kayo," sagot ni Gab. "Ba't di pa kasi kayo umamin?" tanong ni Reese. "Oo nga, ano namang masama kung kasal kayo?" sabat ni Kala. "Tama, kontrol ba nila ang buhay nyo? Kung inggit sila, edi magpakasal na rin sila," natatawang saad ni Kim at tumawa naman silang lahat. "Jillian, are you done?" tanong ni Carlos habang kumakatok sa pintuan. "Wait lang," saad ko at sinuot na ang school shoes ko. Binuksan ko na ang pintuan, at bumungad sakin si Carlos na naka-uniform, at naka-sandal sa pader. "Ang tagal mo sermon niya at hinela na ang kamay ko pababa. Kumain na kami ng almusal, at sumakay na sa kotse niya, tsaka dumiretso sa university. Nang ipark na niya ang kotse, ay pinagbuksan niya ako ng pinto. Habang naglalakad kami ay pinagtitinginan ulit kami ng mga tao pero may bulungan na. Oy, kasama na naman ni Carlos yung new girl But parang kapag hindi pumasok yung new girl, hindi rin papasok si Carlos. May relasyon kaya yang dalawang yan? Sa tingin ko, meron.
Tingnan mo ang lapit nila sa isa't isa. Yan ang mga narinig ko sa mga estudyanteng nadadaanan namin. Mukhang nahahalata na nga nila. Nang makarating kami sa classroom, ay naghiwalay na kami dahil sa unahan ako nakaupo at siya sa dulo. Okay class. Turn your textbooks to page 35. And answer the questions, utos ng teacher, kaya sinunod namin siya. Miss Ferrer, Mr. Benitez, napaangat ako ng ulo nang bigla niya kaming tawagin. Can I talk to you both? Tanong niya habang nakaupo sa desk niya. Tumayo ako at nakita ko rin ang pagtayo ni Carlos. Naglakad na kami papunta sa desk niya, at di ko alam kung ba't ako nakayuko. Wala naman akong kasalanan samantalang si Carlos ay parang chill lang. Napapansin ko lang, puro absence na kayo ngayong buwan. Especially you, Miss Ferrer. Bago ka pa lang dito pero ang dami mo nang na-miss na lessons, sermon sa'kin ni Professor. We have sent our excuse letter to you, right? Saad ni Carlos. Yes, Mr. Benitez, but I want to know kung bakit kapag ang isa sa inyo ay hindi pumasok the next day, hindi na rin papasok ang isa. It's definitely not a coincidence. So what's the reason? We're taking care of each other. Gulat akong napatingin kay Carlos, dahil sa sinagot niya. Ramdam kong nakatingin na lahat ng estudyante sa amin. Lupa, please eat me. What do you mean by that, Mr. Benitez? Are you to a family relative? No. Carlos, bulong ko pero tinignan niya lang ako. Then what? A couple? No, Carlos please, tumigil ka na kukutusan talaga kita. Then what Mr. Benitez? We're married? Sagot niya at sabay-sabay na nagulat ang mga estudyante, pati ako ay nagulat din. Class quiet. Finish the task I asked you to do it. Utos ni Professor nang mag-ingay na sila. I can't understand you, Mr. Benitez. Anong kasal na kayo? You're not even graduated in college. Sermon niya. What's wrong miss, if we're married? Don't blame us for being married at a young age. We didn't expect this to happen either. Besides, we're in the legal age to get married. Now you all know, she is no longer Miss Ferrer. She is now, Mrs. Benitez saad niya, at nilingon ang mga kaklase namin. And whoever dares to bully her, I'll make you regret your decision, pagbabanta niya sa mga kaklase namin.